no, kasi ang panahon natin ngayon dito is nasa +6 degree lang pag ganitong panahon. So, usually mga tao, may kasagsagan din ng ating hanami, yung cherry blossom natin. So, may mga park din dito which is ang mga family, they gather together, nagpipiknik sila, and some other people also nagta-travel, like kami last year, ang ginawa namin, nag-travel kami sa Sweden, and kasi karating bansa lang din naman natin yan, di ba? And sa Tallinn din, so nag-day cruise yung mga tao usually, and nakakatuwa lang kasi may mga nagdi-dinner din, and Mother's Day kasi talaga it's a very significant day dito sa Finland, and ang pinaka-highlights ng araw na yan is the quality family time. Yes po, regular holiday talaga siya, and ang dami kasi sa mga company nagbibigay sila ng Mother's Day gift, ganyan. Last year, naka-receive ako ng spa, gift card, ganyan. So, and then, yung iba din, nanonood din sila ng movie, gano'n. Usually, lahat ng mga restaurants nagbibigay sila ng mga promotions, ganyan. Or I think 2 years ago, yung nag-celebrate kami ng Mother's Day is yung anak ko kasi dinala niya ako doon. So ako, nakakuha ko ng free meals, and parang treat siya. And then yung anak ko, yung binayaran niya lang 50%. So may mga ganun sila, mga pakulo dito. And nakakatuwa din kasi they give a value sa mga nanay na talagang, alam niyo to, it's a 24 hours duty and very high demand na trabaho, di ba? So this is only like a once in a year na experience to feel special. Ito yung nagbibigay ng napakagandang path sa mga bata, how to treat their mother and how to give the importance of a mother sa isang pamilya. Kasi di ba sa Finland, ang binavalue nila dito talaga is the family na let's say for example, pag may anak ako and tapos may trabaho ako at the same time, the government is paying me as ang tawag nila doon kasi potihoy doon, 2K is like a home care support or benefit. So I have to take care of my children. So in exchange naman, syempre yung mga bata, tinuturuan sila sa school all about this, how to treat your parents well. Parang kagaya din sa atin, may mga values din sila na tinuturo. Actually, mga napapansin ko, no, may mga iba-ibang organizations diyan sa labas sa train station or sa city center. May talaga silang kumpul sila ng bulaklak na binibigyan nila isa-isa sa mga nanay, no? O tinatanong nila, are you a mom? Are you a mom? So binibigyan nila ng roses. So lahat may privilege na makatanggap. Yes, and of course, dahil ang Finland, marami ding mga foreigners kasi talaga dito, no? So nakikita ko, I think this is like very normal sa lahat ng country na they celebrate mothers. Ang daming mga Filipinos din nag-attend ng church, so nakapag-share din ako sa inyo ng videos na we celebrate Mother's Day also sa church. So bukas yan yung plan namin, we're going to church to celebrate na thank you Lord, nakapag-celebrate ulit ng Mother's Day, di ba? So, and maraming mga Pilipino din na nag-organize ng kanilang mga by grouping, no, na Mother's Day celebrations nila. So lumalabas, kumakain sa labas, or nanonood ng movie, or nagbabarbecue kasi ngayon it's like a barbecue season na rin kasi sa Finland, no? So ganon, marami mga Pilipino nag-celebrate din ng Mother's Day with their circle of groups. Yeah, this year, bukas magsisimba kami in the morning, and after that we will celebrate this sa mga in-laws ko. Magsasauna kami and swimming kasi meron silang indoor swimming pool. So, yeah, quality time, and magba-barbecue kami sa labas. So, I think that is the most gift na mai-enjoy within the day to stay with the family. Para sa akin, it's very significant kasi wala na akong nanay since 2005 pa. So, this is very significant kasi it reminds me of my mother, and medyo emotional kasi syempre, di ba, how I wish na nakita din ng anak ko, nakilala din ng anak ko yung mother ko, and
ang daming mga bagay na gusto kong ituro din sa anak ko, yung importance of a mother na lalo dito sa Finland, no, kasi I was a single parent for 11 years. So pagpapalaki ng bata, sobrang hirap. Alam niyo yun, yung magigising ka ng 4 o'clock in the morning, kailangan 5:30 a.m. nasa daycare na siya, tapos mag-i-start ako ng workout, may travel ako ng 45 minutes. I used to work in a mobile home care. So, di ba, kasi tayo mga Pilipino, kasi talaga, di ba, natin, hardworking natin. So, and then tinipick up ko siya late at night. So, nakita ng anak ko how we live together in the past year. So, ngayon, ang anak ko, he really appreciate ang motherhood, na appreciate niya rin na nandito na lang din ako ngayon, work from home na ako ngayon, and this is the thing na pwede nating iiwan as a legacy sa mga anak natin is that to love their parents, and yung legacy na we always have to look after our parents also, and to thank them, give them the value, no? Ayan, thank you very much. So, shout out para sa mga mother out there sa hard works ninyo. I know na binibigay natin lahat ng best natin para sa family natin, but don't forget to take care of yourself also. Don't forget to treat yourself also, and to have a rest, no? And find the most comforting time to give to yourself. Ayan. Bato.